Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Palusot ng kampo ni Bongit. Eto na. Ang dami yung paandar. Ang dami yung eksena. Kaso, pinasag kaagad kayo ni, ni Atty. Guanzon. Buti nga sa inyo. Ano ang hamon sa inyo ni Atty. Guanzon? Makinig kayo ha. Para lagi kayo nakatutok at aabangan nyo yung ano yung bira sa inyo ni Atty. Guanzon. Kayo ay isang attack dog daw kayo. Saklap, di ba? Totoo, maraming nakakapagsabi niyan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Milyong-milyong tao. Kasama ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sama mo pa yung OFW natin mga kaibigan dyan. Tinawag ang attack dog ni Atty. Guanzon. Tuwan-tuwa ang aming kababayan asa narinig ni Aling Ledesma sa bibig mismo ni Atty. Guanzon. Sakit, di ba? At ipabalita, lahat ng mga propaganda nila, kunwari sa mga nakukuwang buto balani o yung mga buto ng munggo, sa lawa ng Taal, may nakapagsabi, puro lang panakipbutas. Naku, na. Kakalabasan na. Ito ang issue ngayon. Dahil meron palang babae na hanggang ngayon hindi pa tapos yung problema. Diyan sa Amerika, sabi dito sa video, mantakin nyo ha. Oo, mantakin nyo eh. Susunod saan? Doon. Sino? Naku, alam nyo na, kilala nyo yan. Bakit susunod? Naku, eto na, baka aregluhin daw. Aling Ledesma, sino nagsabi niyan? Eto, tingnan natin ha. Kung sino ang mga bawabalita rito. Sabayin natin ng like, share, at mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Mag-bell all mo. Kung merong community button dyan, pag-join ka. Para lagi ka nakatutok sa ating mga video araw-araw. Dati tinatawag nilang fake news ito, pero ngayon ang mukhang fake news na ay si Claire Castro. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na inilabas noong ika-9 ng Hulyo, coke effects, ang sanhi ng pagkamatay ni Tempo, at itinuturing itong aksidenteng na sobrahan sa singhod. Lumabas na sa artikulo, isang palabas sa ibang bansa, at maski dito sa Pilipinas, merong lumabas na article, bakit tinatago nung una? Ang sabi, hindi raw ganyan ang ikinategay. Bakit ito? Totoo na pala. Na-over, na super saiyan, ang mama, ayun. Kaya gano'n ang nangyari. Ngayon, bakit nyo tinatago? At bakit ngayon lumalabas? Totoo pala. Sino ang nagtago? Sino ang tagapagsalita? Under, Naku, eto na. Magkakabulgara na. Sino nagkwento nito? Nabanggit din umano na may probable atherosclerotic cardiovascular disease o posibleng sakit sa puso ang biktima. Naganap ang insidente sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong ika-8 ng Marso taong 2025, kung saan siya idineklarang nasawi. Eto, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa kung paano na, sabi ni Aling Ledesma, pagtatakpan yung mga baho. Ano anggulo ang pasabog nila para mapagtakpan yung mga issue nila, sabi ni Aling Ledesma. Tumpak! Marso 8, tinatago nila to. Mahigpit nilang tinatago nila ito, sabi ni Aling Ledesma, sinundan pa ito ng estratehiya. Yung estratehiya nila na mismo si Tatay Digong, ang para makapag-cover doon sa issue nila, na isagawa, sabi ni Aling Ledesma. Totoo nga naman. Di ba? Nag-trending yung paghuli kay Tatay Digong. Natakpan pansamantala. Hindi pa rin nawawala yung usapin. Kahit trending na trending yung kay Tatay Digong. Ito sila. Meron pa rin umuugong. At nababalita, ilang araw, ilang linggo, wala yung babae. Ano nangyari? Ang sabi sa balita, ay nandun daw. Ano nangyari? Eto. Tuloy natin. Nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos, na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula ika-4 ng Marso hanggang 7 sa Beverly Hills.
Isinagawa naman sa parehong hotel noong ika-7 ng Marso ang MIF Tribute Gala, isang araw bago siya bawian ng buhay. Sa ngayon nagpo-focus ang depensa ng mga loyalista sa naaksidente lang si Tang Coco subalit di nila magawa ng paraan ang dahilan ng aksidente. Ayon kasi sa post ni Thea Tan Ai, the LA County's public coroner's report is out. The scion of a known family died privately in a hotel room in the US. The primary cause of death is cocaine effect Ayun. and probable atherosclerotic cardiovascular disease as a significant contributing condition. The report classified the manner of death as accident. But the DDS first order of business is to drag the First Lady into it. Why? Because he was part of her entourage. The First Lady is not accountable for a 44-year-old man's personal vice. Hindi siya yaya, hindi siya nanay, hindi siya babysitter, hindi siya ang nagpakain, at lalong hindi siya rehab counselor. And what part of accidental death don't you understand? Grabe, wala kayong respeto sa patay. Hindi nyo nga ma-point out kung ano ang kinalaman ni FL sa pagkamatay, pero nagpapakalat kayo ng insinuation at disinformation. Tapos, kapag tinawag kayong fake news peddler at kinasuhan, mag-solicit kayo sa mga followers nyo dahil inapi kami ng Marcos admin. Tapos maghuhuramentado, iiyak, at magmumura sa live stream. Akala mo, kinatay na. Ang lakas ng loob manira, pero iyakin at pa-victim kapag hiningan ng accountability. My God, kahit kailan, classy talaga ang minions ng mga Dutertes. Pero ang tanong kung aksidente, sino ang naka-aksidente, sino ang pumilit? Ayon nga sa komentong buwelta ni Attorney Guanzan ay, Yan. halatang di sanay, pinilit lang. Ayun. Yung galit sa adik nakakulong, yung adik malayang malaya. Ayun! Narinig nyo. Lawakan nyo ang isip nyo ha. Kung ano yung pahayag na yan. Baka pinilit. Hindi sanay. Ayun, nag-super saiyan. Woo! Yun na. Ang next step ay hair follicle test Ayun. lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure. Tapos, sino ang dapat managot? Ayon naman kay The Freethinker Rain ay, pag makakita kayo ng copy-paste ng mga trolls sa mga comsec ninyo about sa Paulo Tantoco issue, alam nyo na kanino galing. This is their damage control narrative. Ang ganda ng pagkakompose, di ba? Todo appeal to the emotions, kapanipaniwala sa mga tanga. There's only one way to find out hair follicle test. Ayon naman kay Doc Lorraine Bedoy ay, Yan. worst FL of the worst president with the worst speaker of the house heading the worst Congress this country has ever had with the worst COMELEC chair, etc. Totoo naman. You bring nothing but shame and misery and great suffering to our country. Yun, totoo lahat yun. Sinabi ni Lorraine. Totoo lahat na nangyari na yan. Na gobyerno ang Easy ka dyan. taong bayan na nagsasuffer dahil sa pangit na pamamalakad ng gobyerno. Oo, di ba? Totoo naman. May nababalita. Kung hindi babalita, kung hindi naman kung hindi, ang tawag ito, sumiklab yan. Di ba? Dapat yan, hindi umusok. Umusok. Kaya nagkaroon ng siklab. Ito na. Ida-drug test sa US. Dako, ito na. Papayag kaya ito? Sino yan? O, sino ba yung nababalita na nagsama-sama sila sa isang hotel tapos bumigay yung isa at hindi naka-recover? Ayun. Dire-diretso. Sino ba yun? Sino ba yung kasama nun? Yung babae na hindi mo makita ng ilang araw, ilang linggo at bigla na lang may bababalitang anak ng tipaklong. Siya na nga! Magaling pala siya mag-soft drinks. Coke ba tawag doon? Sabi ni Aling Lorraine. Papaano kaya ito lulusutan Yan na. ni BBM ng pamilyang Marcos at ng Malacanang ang kontrobersiyang kinakaharap ng First Lady? Pero kapansin-pansin ang ibinahagi ng Certified DDS na si MJ Kiambo Reyes ng article mismo ng GMA Network patungkol kay Paulo Tantoco na kung saan nadadawit ang pangalan ng First Lady ay tila borado na. Abay, bakit naman kaya? Ayun. Ito na ba ang umpisa
ng mainstream media na Ayan. pagtakpan ang issue na ito. Ngunit ang certified kakampi na si Atty. Rowena Guanzon abay nagmungkahi na dapat magkaroon ng drug test ang mga nakasama ni Paulo Tantoco. Tama. Ayon sa kanyang post, ang next step ay i-hair follicle test Yun lahat ang ng dapat. kasama ni Tantoco sa US. Dapat Dapat lang. US gagawa para walang pressure. Tapos, the questions are just beginning. The LA County Medical Examiner has spoken. Cause of death, cocaine effects. Manner, accidental. Case status, still open. But this is not just a private tragedy. It's a public concern. Because Paulo Tantoco was not just a private citizen. He was a known figure in elite circles and part of First Lady Liza Marcos' entourage during the Manila International Film Festival. Ah. Some reports say he was found dead in the exact same hotel where the Yan. First Lady's circle stayed Agoy, hours agoy, after agoy. the event in foreign soil. So let's ask what they want. Was this his first exposure to cocaine? Who was with him? Who else had access that night? Was he exposed to something he didn't consent to? Was this preventable? Or worse, enabled? If it was an accident, then accidental for whom? This is now a US jurisdiction case, which means the hotel CCTV might hold answers. Toxicology reports could reveal more than cocaine. Agoy. Members of the Philippine entourage may soon face questioning. Dapat lang, ha? Para lumabas ang katotohanan. At may nagsabi, nangatilong ko dito sa mga to. May nagsabi, totoo nga daw di umano yung mga nababalita. Kasalukuyan, parang pupunta ata si Bungit-ngit, sa US. Hindi lang alam, ako hindi ko alam kung ano ang dahilan bakit pupunta sa US. May nagsasabi, baka daw umareglo. Hindi ko alam eh. Isang patunay na yan, ito ibabalita. Kasi nga kita ko lang to, kailangan kong i-reactionan to kung ano yung pananaw natin dito. Kung kayo ang tatanungin, ano ang magiging pananaw nyo dito? Bakit pupunta sa Amerika? Kasi bigla na naman nawala ang babae. Sabi na Aling Ledesma, hindi naman makita-kita. Meron bang ganong magaganap? Aaregluhin? Paano kung sabihin ni Donald Trump, hindi pwede. Ano yung ginawa mo kay Duterte? Ikaw ngayon magpabalik kay Duterte, saka natin aregluhin yung sinasabi mo. Baka ganun. Hindi ko alam Kaya alamin natin dito sa usapin dito. Maganda sa maganda, alamin natin bago tayo mag-reaction. Ano meron? Bongit napasugod sa Amerika o USA. Kaso naunahan, may banat si Guanzon. Ayun. Nadali ng coke, ito ang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y coke overdose. Ayon sa Ito. Country of Los Angeles Medical Examiner. So, ito yung lumabas sa pinakaresulta ng investigasyon. Date of Eggy is March 8, 2025 at age of 44. So, batang-bata So, super saiyan, kaya siguro hindi kinaya. Ayun, nategay. Hindi ko alam kung sino ang inom ng soft drinks. Kung siya naman ay marunong siyang uminom ng soft drinks, dapat alam niya yung mga bagay niyan. Alam niya yung sobra sa hindi. Alam niya yung kapasidad niya. Kaso nga lang, baka hindi marunong uminom ng soft drinks, kung tawagin ay kokak, baka nasobrahan. Sino-sino ba ang kasama sa kwarto? Ayun. Alamin natin dito. opisyal na medical report na inilabas ng Los Angeles County sa Amerika. Base sa findings ng medical examiner, coke effects,
ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Oh, di ba? Anong Dahil sa effect? pangyayari biglang napasugod si Marcos Jr. sa Amerika at Oh. ang ginawa daw dahilan ay para kausapin si Donald Trump Ha? kaugnay sa 20% taripa sa mga produktong Pilipino. Ano daw? 20% taripa? Wow. Iba na lang. Huwag kami. Doon nyo kwento yan sa mga unggoy. Baka kayo nagkakaintindihan. Kwento nyo sa pagong. Pero wag nyo lokohin ang taong bayan, ha? Pirma kasi ng palasyo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magkakaroon daw ng opisyal na pagbisita sa Washington, US mula Hulyo 20 hanggang 22, 2025. Mga detalye ng biyahe kasama ang posible agenda ay isisiwalat ng Department of Foreign Affairs, ayon kay Yusek Claire Castro. Nauna rito, Isa pa yan. sinabi ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio sa kanyang mga pahayag sa internasyonal na pamamahayag na inaasahan niyang i-host ang Pangulo ng Pilipinas sa Washington sa loob ng ilang araw. Batay kasi sa mga naunang ulat lumabas ang pangalan ni Liza Marcos sa kasong ito at hindi Nako, ang yan na, pangalan yan na na. lumabas dahil may iba pa. Ayon kasi dito ay crime scene observations. Upon initial examination, the scene was contained to party activity. Yun. On the coffee table were observed. The living area had evidence of ongoing one clear plastic bag Nako, containing a white powdery substance, preliminary field test pending. 3 used syringes containing residue suspected to be narcotics. Ito yung based sa observation o based sa investigation na to, hindi observation na nilabas sa investigation status. The case remain open. Naku, bukas pa. As investigation pending toxology and autopsy result from the Los Angeles County Coroner's Office at the time the following will have been listed as a person of interest are subject to ongoing questioning. Sino kaya yung mga nakapangalang dito? Travel restricted have been requested through the California Office of... Nako. Woo! Pag napatunayan ito, yung sinasabi ni Atty. Guanzo na ang maganda dyan ay magpa-hair follicle, swak sa banga ito mga ito. For sure yun, swak sa banga. Several open and unopened bottles of alcohol. A mirror with powder residue and rolled bills. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Photographic documentation of the scene was conducted by forensics unit officer and all physical evidence was collected, labeled, and submitted to evidence room under chain of custody protocol. Dagdag pa ay, investigation status. The case remains open as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest and are subject to ongoing questioning. Travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures until further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tantoco's death. So, paano ngayon yan kung ang mainstream media rito sa Pilipinas ay nabubusalan ng pera? Iba sa ibang bansa talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Ayun na nga. Lumabas yung artikulo sa ibang bansa at meron makikita sa website. Hindi ko alam kung anong website yan. Bakit pilit pa nilang tinatago? Kung totoo, kung hindi totoo, bakit nadadawit ang pangalan? Bakit nadadawit ang pangalan at bakit agad-agaran pumunta ng Amerika? Yun lang. Ito. Magandang birahan ito. Talagang kawawa ka talaga, Georgie, pag napatunayan na merong anomalya sa eleksyon, noong nakaraang eleksyon. Dahil ito, si Atty. Respicio ay magsasalita uli. Hindi ko itataya ang aking buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. Attorney, diretso na. Sabi ho ng COMELEC ni COMELEC Chair George Garcia, matagal niya nang sinagot yung reklamo ninyo at pinabubulaan niya yung mga paratang ninyo. Sabi niya, naging maayos, matapat, tahimik ang halalan. At daw po'y pinatotohanan ng PPCRB, European Union, ilang embassies, simbahan, paaralan at iba pang organisasyon. Reaction po ninyo, Attorney? As usual, Chairman George is all BS. As a matter of fact, ang kasama namin
dito sa complaint na ito with NBI is yung founder ng NAMFREL, si Mr. Gas Lagman. At kasama rin namin ang mga bishop dito at kasama rin namin ang mga general. At yung EU report na sinasabi niya ay against COMELEC actually. Binanggit nga nila doon yung report na yon na pangaharas na ginawa nila sa akin, na mali yung ginawa nila sa akin dahil ang binanggit ko lang naman ay lahat ng kamalian ng COMELEC. As a Yun. matter of fact, ma'am, kung basahin ninyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Oh, di ba? Okay, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niya po ito sa korte, attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. 50 million counts of cybercrime ang isinampa namin sa kanya. Bakit po? System interference, yun po ang krimen na kanyang ginawa. Inamin po niya, gumamit po siya ng unauthorized software, version 3.5 versus sa authorized software na version 3.4. Inamin po niya na nag-interfere siya during transmission from the automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, dapat walang interference. Inamin po niya na dinilit niya yung 5 million votes sa mga data na ipinadala nila sa mga servers. Yan po ay system interference. Ang sinasabi po ng system interference na krimen, kapag gumamit ka ng software at equipment at gumawa ka ng bagay na hindi authorized ng batas at hindi dapat gawin, yan po ay system interference in themselves. Yung mga ginawa ni Chairman George Garcia ay pag-amin na po ng system interference na krimen. As a matter of fact, hindi na nga kailangang mag-imbestiga pa ng sobrang lalim ng NBI dahil lahat po ng ginawang ito ay inamin po ni Chairman George Garcia sa kanilang mga media interview. Tandaan po Tama. natin, basta gumamit ka ng maling software at mga equipment na hindi dapat ginagamit, system interference na po yan at dapat ka pong makulong. Bakit po 50 counts ang isinampa namin sa kanya? Dahil po, kada balota na binasa ay maling software ang ginamit nila. Yun na. Katumbas ng Buko na, bilang ng Georgie. dami ng balota na binasa ng makina na naglalaman ng maling software. At kasing dami rin po ng bawat automated counting machine na nag-transmit at yung transmission nila ay in-interfere ni Chairman George Garcia. 100,000 po ang makina na in-interfere nila yung transmission. Ang kada count po ng system interference na crime under Cybercrime Act ay 6 to 12 years. At kapag i-combine mo lang lahat-lahat, ay sobra-sobra na po yan sa buhay ng isang tao. Kaya Nako. po, gusto namin makulong habang buhay si Chairman George Garcia. Yan na. Gusto ng taong bayan na makulong din. Yan si Georgie. Sabi ni Aling Ledesma. Bakit? Kita nyo naman kung ano-ano nangyari. First time ever nangyari yung ganyan. Oo, nagkaroon ng interfering, nagkaroon ng pag-delay sa transmit ng balota papunta doon sa server. Bakit? Sabi, binibilang pa. Baka dinadaya pa, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Bakit ilang minuto? Tumenga doon sa gitna. At nung nabubuko na, yung 26 million ni Senador Bongo, na bumaba ng 21 million, nataranta sila. Oo, aligaga. Tuloy! Umabante ngayon yung 26 million, nadagdagan pa. Pero kung hindi nakita, ay kawawa. Talo ang Duterte, walang makakapasok ni isa. Buti na lang napansin. Nakita rin ni Senador Bato. Ganon din ang ginawa. Mantakin nyo yung lakas-lakas ng Duterte ni. May nakapasok ng ilang mga durobo. Oo, may nakapasok pang pink saka dilaw. Mantakin nyo. Sana kumuha ng boto, ito si Kiko Matching. Sana kumuha ng boto, ito si Bombom. Isipin nyo nga yun, mantakin nyo mga kasama. Meron din pong pagmulta na kasama kapag convicted si Chairman George Garcia dito. Yan. 200,000 pesos kada count. Kulang pa po ang bilyones na ibinayad sa COMELEC para bayaran ang 50 million counts na multa na 200,000 each. Attorney, Hindi. Mababayaran na kung meron man kasi 300 million, di ba kamo, attorney, ang nahihirit nito. Baka mamaya, marami siyang nahiritan, sabi ni Aling Ledesma. Mababayaran. Pero yung kulong, yun, kailangan niyang ikulong. Kung 50 counts, 50 million counts, dyan na sa tatanda. Sabi ni Aling Marie. sa system interference, anong po yung naging
impact nun sa eleksyon? Para po alam lang ng ating mga kababayan, ano naging impact nun sa Pakinggan nyo, ha? sa eleksyon? Ang impact po noon ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Tama. Dapat po ay siniguridad ng COMELEC ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data. Lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interfere sa transmission. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software, sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat in themselves. Yan po ay krimen na mismo at dapat po siyang makulong. Attorney, ito ba'y walang personal sa party ho ninyo or sa party ng mga kasama nyo against Garcia? Kapag gumawa ka ng isang masamang bagay, walang personalan po yan. Kapag Tama. gumawa ang isang tao sa Pilipinas ng isang krimen, dapat pong makulong. At yan po dapat ang mangyari sa mga kurap at mga loko-loko sa ating gobyerno. Yo! Kapag meron Mali. silang ginawang mali, lalo na inaapektuhan nilang ating kalayaan, ang ating demokrasya, dapat po silang ikulong. Tandaan po natin, maaaring si Chairman George Garcia pa rin ang chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Wag naman, wag naman. Gusto ba natin yun na mangyari? Hindi. po! Dahil po lahat ng taong bayan sa buong Pilipinas, ayaw na siyang maging chairman ng COMELEC dahil Tama. walang tiwala ang taong bayan sa kanya, walang tiwala ang taong bayan sa resulta ng nakaraang eleksyon. Huwag na po nating maulit muli ang lahat ng kalokohan iyan. At kapag siya pa rin ang nakupong chairman sa susunod na eleksyon, mangyayari pa rin po itong mga bagay-bagay na ito. Tandaan po natin na ang tenure ng mga commissioner ng COMELEC ay 7 years rolling. Mukhang siya pa rin po ang chairman sa susunod na eleksyon. Kaya po gusto natin siyang ipakulong para hindi na siya ang chairman sa susunod. Tama. Pakulong yan, ha? Oo. Galaw-galaw, ha? Para dire-diretso, ha? At siyempre, mapunta sa oblo. At ito na. Naku, mga iba't ibang mga project na diskubre sa Maynila. Ano-ano kaya mga project yan? Ilang milyon na naman yung kakapirasong building. Daig pa yung pinagawang taga-Ayala, Alabang. Tinalo pa nitong kakarampot na barangay Hola, sa presyuhan. Alin yan? Ito, nagsalita na si Yorme. Talagang pag si Yorme talaga ang kumilos, at ang gobyerno ng Maynila ang kumilos, may gobyerno na huuli ang Maynila. Tsaka kung papansinin nyo, pumunta kayo ng rekto kahabaan ng Divisoria. Papunta doon sa papunta ng, tawag nito, ng pier. Sa Delpan. Malinis na. Salamat, Yorme. At ito, nasuyod na. Yung proyekto ko, no. Nino! Sino-sino yung mababanggit? Pasok. Ligpit-ligpit na kayo. Tira! Tuloy-tuloy na yan. Kanina nga, may pinapuntahan tayo. Wala na namang building permit. Agoy! Papagawa ng basketball court. Nung inspeksyon kanina, walang building permit. Talaga nawala ng gobyerno sa Maynila. Inaalam ko ngayon kung kaninong congressman yung pondo na yun. Sasabihin ko rin sa inyo sa mga darating na araw. Ayan na! Ako gabi medyo mainit na usapin ito eh. Oh. Pina-settlin mo na nga yung isang barangay hall sa barangay 31. Hindi, naman ay bawal sa batas. Ginagastusan ng mga congressman by tens of millions. Alam naman nilang bangketa. Hindi nga madaanan. Alam mo saan dumadaan niya sa gate yung bata? Pag binuksan yung gate, doon sila sa ilalim ng barangay hall. Para naging kuweba. Sa District 2, site ng National Historic Institute, makasaysayang lugar. Del Piero, Plaza Del Piero, o ginawang mukhang sabungan nung congressman. Congressman, pero mo National Historic, yung Del Piero Circle, makasaysayang yun, may marker pa ron. Para lang mai-display ng mga congressman yung kanilang mga struktura, ginawang parang sabungan, yung Coliseum, pabilog. Yun, katulad nun. Paano yun? Mag-iba mo ulit, Yorme. Para matauhan yung mga durobo na at saka meron kaming pakiusap yung isang kaibigan mo na sumasawsaw sa issue ni Tatay Digong, please, sabihan mo na. Huwag masyadong maingay. Oo, doon lang siya sa likod. Huwag na siya magsalita. Para hindi siya matalo sa 2028. Kilala niyo ba yun? Taga Maynila, yun lang ang pakiusap namin sa iyo, Yorme. Alam namin, ikaw magaling ka talaga. Wala naman kaming doubt sa iyo dahil unang-una pa lang, ikaw na ang hinangaan ng taga Maynila.
Kaso meron kang isa na endorse ko pa nga eh. Sabi ko, iboto. Yung pala, nung pagkatapos ng botohan at nanalo, kaisa pala siya. District 1 ata yun. Hindi ko na alam ang pangalan nun, hindi ko nakilala. Lugar yun. Yun yung mga bagay na sinasabi ko, huwag nilang gagawin sa panahon kasi hindi natin papayagan. Palengke sa Pampanga Market, tinayuan ng barangay hall, namatay yung tindahan ng dry goods. Sana tayo. Ito po, Yorme, medyo mainit na usapin ito eh. Oh. Pinasettlin mo na nga yung isang barangay hall sa barangay 313. Hindi, naman ay bawal sa batas. Nalulungkot lang ako, ginagastosan ng mga congressman by tens of millions, alam naman nilang bangketa. Ito ang masakit dito. Ito ewan ko, sana may mga taxpayer na to pursue this, no? Pintuan mismo ng eskwelahan, nilagyan ng barangay hall. Yun na yun. Tapos, hindi lang lagyan barangay hall, tinakpan pa yung buong eskwela. Ayan, kita mo ka-level ng eskwelahan. No? Pag chinek mo. Oo nga po. Mali po yan. Tsaka walkway. Bangketa, hindi nga madaanan. Alam mo saan dumadaan niya sa gate, yung bata? Pag binuksan mo yung gate, doon sila sa ilalim ng barangay hall. Parang naging kuweba. That will be a lesson. No? Yung mga barangay dyan, magligpit-ligpit na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Nice, Kanina Yorme. nga, may Good pinapuntahan job. tayo. Wala na namang building permit eh. Nagpapagawa ng basketball court, multipurpose building. Katabi, easement. Tingnan ninyo. Tingnan natin mga kababayan. Sinisita natin yung mga nakatira sa gilid ng ilog na squatter. Gusto natin palayasin. Dahil easement ng ilog. Pero gobyerno mismo, national government mismo, through congressman, yung easement ginawang basketball court at multipurpose. Nung inspeksyon kanina, walang building permit. Talaga nawala ng gobyerno sa Maynila. Kasi puro pandudurobo lang ang gusto ng mga nakaupo dyan eh. Yan ang gusto nila. Kita nyo, walang gobyerno. Ngayon, bumalik na ang gobyerno ng Maynila. Yari kayo ngayon, mga congressman. Mga bakulaw, mga durobo. Isa-isahin kayo ni Yorme. Ang lalakas yung tumira. Kay Yorme. At kay Bibi Sara. Kayong tatlo. Kayo pala may tinatagong... Hay! Talaga naman. At Yorme. Ubusin mo lahat. Yung mga walang permit. At yung alam mong mali na pinatayo nito mga durobo na ito. Yung mga barangay hall na nasa sidewalk. Taubos mo. Ipatibag mo. Para matauhan yung mga mayayabang na durobo ng bayan. Inaalam ko ngayon kung kaninong congressman yung pondo na yun. Yan. Sasabihin ko rin sa inyo sa mga darating na araw. Nice. Sana malaman natin agad. Good PM. Matulungan niyo po ako makapasok sa Lionel o DPS. Yung Lionel po, private po yun. Yung DPS, gobyerno po yun. Yan. Heronimo. Naku, ito pa May nag-complain pala sa akin. Sa District 2. Yun yung pinapatibag. Wag na natin pag-usapan yan kasi na yan, internal issue na yan. Pero nagawa na ng paraan yan. Kasi yung pinapatibag, walang safety measure, walang safety precaution, walang safety net. So, kasi yun eh. May barricade naman yun. May barricade. Ang problema, siyempre, yung iba kasi nasa standards procedure. Meron nakakita mga safety officer na panood. Siguro, nag-comment, lagyan ng safety measure like netting, yung mga ganyang bagay. So, nagawa na ng paraan yan. At ang gusto natin malaman dito, kung sino-sino yung mga durobo na nagpatayo na walang permit at mali yung pinaglagyan ng mga pinatayong barangay hall, at may nasasabi pa. Nasa easement o nasa tabing ilog, tabing creek, ginawang basketball court, matakin mo. Wow! Kaya kung umabot ka sa video ito, paki-like and share ng video, Yorme, thank you At pakiusap lang namin, dagdagan mo pa yung mga condominium at yung pagmamahal mo sa taga Maynila
Oo, alam namin, ikaw talaga. Ha? Nasa'yo. Puso ng mahihirap, nasa'yo. Puso ng mamaya, nasa'yo. Kuha mo na lahat. Kaso nga lang yung isa, ikaw nang bahala doon. Yung tatlo, balasahin mo. Yung isa, kausapin mo. Baka sa 28, mawala siya ng pwesto. Kung ngayon like and share. Bye-bye!